Alam nyo ba na may kwento sa Sipalay, sa isang bakuran at bahay na lumang-luma na noong panahon pa ng mga Kastila? Tungkol ito sa isang pugon na naging lutuan daw ng mga taong nawawala. Ang taon dito ay 1871. Tinatawag na ngayon ang lugar na Sipalay Negros Occidental. Pero sa panahon ng Kastila, sa ilalim ng pamamahala ng parokya ng Kawayan at Himamaylan noong 1871, ang Sipalay ay hindi pa ganap na bayan. Isa pa itong sityo ng nasasakupan ng Himamaylan. Wala pang ang kalsada noon papunta sa bundok. Tanging mga katutubo at mga taga-kapatagan lang ang nakakaakyat dito. Meron ng ilang Kastilang praile na nagpunta sa mga liblib para magkristyanisa ng mga Indio. Pero ayon sa ilang tala, hindi sila tumatagal sa bundok ng Sipalay. Bakit? Sabi ng mga alagad ng simbahan na parang may masamang hangin sa bundok. May mga lugar daw na hindi inaabot ng liwanag kahit tirik pa ang araw. At tuwing gabi, ang mga Hermano na ipinapadala para magdala ng krus sa mga sityo ay hindi na bumabalik. Ang mga katutubo ay may tawag sa lugar, Bukid Sangre, dahil ayon sa kanila, sa bawat anihan ay may dugo raw na iniaalay sa lupa para manatiling mataba ang taniman. At ang mga Kastila noon ay umalis na lamang sa lugar at ipinag-utos na huwag nang galawin ang bundok. Ngunit ayon sa alamat, isang babae na may itim na belo ang namumuno sa ritual sa lugar na ito. Hindi raw ito tumatanda at hindi siya namamatay. At sa ilalim ng pugo ng kanilang lumang bahay, sa paanan ng bundok, naroon ang mga buto ng mga Kastila o mga ilang tao rin na katutubo sa lugar ay hindi na nakakabalik. At dun ngayon sa Bukid Sangre. Pero nung mga panahong ito ay may isang mandirigbang katutubo ang nagbalik para tapusin ang sumpa o ang mga kababalaghan na nangyayari sa kanilang lugar. Pero bago niya matuklasan ang katotohanan, kailangan niya munang harapin ang mga multo ng kanyang sariling alaala. Dahil ang mga alaala ng dugo na inialay kahit pilit na limutin ay muling bumabangon sa hangin ng kabundukan. Mainit. Mainit noon ang hangin sa sitio San Martin. Tumitilansik ang mga alikabok habang tinutungtong ni Tayaban ang mabuhay na daan papasok sa kanilang baryo. Itong mga panahon na to, 26 na taon na siya. Matangkad at mas matikas, at sa likod ni Tayaban ay isang sibat na pinatigas ng apoy at pinahiran ng itim na dagta ng lantaka. Ngunit habang papalapit siya, tila ba may malamig na hangin na bumabalot sa kanyang batok. Isang kilabot na di niya ramdama kahit sa mga kagubatang kanyang nilakbay mula sa silangan. Walang sumalubong noon sa kanya. Wala ring aso, walang bata. Tahimik, masyadong tahimik. Nang binitawan niya ang isang mahinang salita, "Nanay." Nasabi niya yon sapagkat ang kanyang dating tahanan ay nandoon pa rin sa paanan ng bundok. Ngunit hindi na ito kasing sigla ng alaala niya. Ang mga haligi ay gutay-gutay na at ang bubong ay may siwang na rin. At ang paligid nito ay puro abot alikabok na lamang. Nang sa pagkatok ng pinto ni Tayaban, ay isang babae ang sumilip mula sa bintana ng bahay. Ikaw ba si Tayaban?" Tanong nito na halos pabulong. Tumangulang naman si Tayaban. Patay na ang ina mo. 3 araw nang nakalibing. Di mo ba natanggap ang sulat namin, iho? Tanong nung babae. Pero hindi naman na sumagot si Tayaban. Kumunot lang ang kanyang noo habang hinahaplos pa ang hawakan ng kanyang sibat. Habang naiisip nito ang... Flashback tayo mga kabagis ko. Nang isang gabing nakaraang madilim, 11 taong gulang pa lang si Tayaban
Nagtago siya noon sa ilalim ng kama habang naririnig niya ang sigaw ng kanyang ama sa labas. Naririnig niya noon na may mga pakpak na nagbubungguan sa bubong. Isang ungol, isang sigaw. At pagkatapos noon ay katahimikan na agad ang bumalot. Balik tayo sa kasalukuyan. Amoy alimuum sa loob dahil sa kalumaan na ng dingding. At sa gitna ng sala ay isang itim na kandila na nauupos ang nakita niya sa kanyang pagpasok. At may mga tuyong dahon sa paligid nito na para bang nalaglag mula sa itaas ng bubong doon sa butas na. At sa ibabaw naman ng mesa ay may iniwang papel at yun ay sulat ng kapitan ng barangay nila. Tahimik na kinuha ni Tayaban ang sulat mula sa mesa at binasa niya ito. At ang nakasulat sa liham ay, "Huwag mo nang bubungkalin pa ang mga nangyari sa iyong ina. Inilibing na namin siya. Kung ayaw mong matulad sa kanya, ay lumayo ka na lang sa lugar ng pugon." Maikling mensahe ngunit malaman para sa isip ni Tayaban. Napakunot ang kanyang noonon sa pagkabasa niya ng maikling liham. Anong pugon? Tanong sa kanyang isipan. At pagtiklop niya ng liham ng gabing iyon, hindi na siya mapakali. At naririnig pa niya ang pag-ugong ng hangin sa labas ng bahay. Tila ba may humuhuni sa ilalim ng lupa. Nang biglang inihanda ni Tayaban ang kanyang sibat. At agad na lumabas ng bahay. Wala naman siyang nakitang kakaiba pa sa biglaan nitong paglabas. Ngunit sa ilang segundo lamang na pag-apak niya sa lupa, bigla na lang parang umabante ang oras na parang nag-fast forward ang kapaligiran. Pero nanatili lang naman si Tayaban na nakatayo at kalmado sa nangyayaring kababalaghan sa paningin nito. Hanggang sa nagpakita ang isang bakuran sa kanyang harapan mismo na wala naman kanina. Kasi nga, nandun lang siya sa harap ng bahay nila kanina eh. At dito ay sa di kalayuan sa kanyang harapan, sa tapat ng isang napakaitim na bahay na tila gawa sa batong adobe. Nandun ang isang matanda ng pugon. Nakatayo ito sa gitna ng bakuran na tila ba altar ng mga pinaggaganapan ng mga lumang seremonya. At may abo sa paligid ng bakuran. At may amoy ng parang nasusunog na karne sa hangin. At sa pagkakasipat dito ni Tayaban sa anino ng buwan, may isang babae na nakatayo roon. Mahaba ang kanyang buhok. May itim siyang belo na tumatakip sa kanyang muka. Nakatitig lang siya sa pugon at hindi ito gumagalaw. Yung parang tuod lang, ganon. Tahimik lang naman noon si Tayaban. Ngunit sa isang puno na malapit lang sa kinatatayuan niya, ay lumapit ito sa katawan noon. At bahagyang parang nagtago doon si Tabiana habang sinisipat ang bakuran kung nasaan ang matanda. At nang mga ilang sandali pa, sa pag-urong ng ulap na medyo tumatakip sa liwanag ng buwan, nakita niyang walang anino ang nilalang na nakatayo malapit sa pugon. Nang biglang umihip ng malakas ang hangin, lumipad ang belo nung nilalang at medyo nagulat pa nun si Tayaban dahil sa walang muka ang lalang na nakatayo sa bakuran. Isang maitim na lambong lamang ito. Walang ilong, walang mata, at walang bunganga. Dahil itim na usok lang na hugis tao ito. Napaatras noon ng bahagya si Tayaban. Pero nakaapak siya ng tuyong sanga. At sa tunog ng pagputol ng tuyong sanga, lumingo ng nilalang. Ngunit sa halip naman na sumugod ito,
na inaasahan naman ni Tayaban ay bigla na lang yung unti-unting lumusot sa lupa na tila nilamon ito ng sarili niyang anino. Pagkatapos noon ay bagyang umuga ang lupa sa lugar na iyon. At parang bigla na lang nag-flashback ang oras. Kumapit noon si Tayaban sa katawan ng puno dahil para bang nahihilo na ito sa mga kababalaghang nangyayari sa kanya hanggang sa pagpikit lang niya ng segundo. At pagmulat niya ay nasa labas na uli siya ng dating bahay nila. At wala na yung nakikita niyang bahay at pugon sa kanyang harapan. Ano? Pangitain lang ba yun? Bulong noon ni Tayaban sa sarili. Pangitain. Pangitain o pagpaparamdam nga ba yun? O pagpapakita lamang iyon ng kapangyarihan ng lalang na kanyang makakalaban? O di kaya naman ay gustong ipakita ng lalang na ito na alam nito na dumating na siya sa lugar ng Bukid Sangre. Matapos ang kaganapang iyon ay pumasok na si Tayaban sa sira-sira nilang lumang bahay kung saan niya nakita ang liham. At lahat nung nakita niya nung gabing iyon ay ipinako na niya sa kanyang isipan. Pero makikita mong wala namang takot sa kanyang mga mata, na parang siguradong sigurado siya sa kanyang sarili sa desisyon na bumalik siya sa baryo ng San Martin, kung saan parte nga rin ito ng Bukid Sangre. At sa pag-upod ng itim na kandila ay nahiga na lamang siya sa sahig ng dati nilang bahay upang magpahinga. Katabi ang sibat nito. Hanggang sa kinabukasan na nga ay maaga rin itong nagising at gumayak para sa mga bagay na nais pa nitong tuklasin sa pinanggalingan niyang bayan. Paglabas niya ng bahay, pagkatapos nitong magmumug at maghilamos sa inigib niyang tubig sa isang balon sa kanilang baryo, ay naglakad na si Tayaban sa gitna ng sityo. Nang mga ilang minuto na itong naglalakad, ay pansin itong para bang walang gustong tumingin sa kanya o pumapansin man lang. Ang mga bata ay hindi lumalabas. Ang mga matatanda ay lumilihis ng tingin. Pansin niya yon sapagkat kung sa paggilid niya ng paningin ay nahuhuli naman niyang nakatingin yon sa kanya. Ngunit pag tinignan niya ang mga ito ng direkta, ay iniiba ng matatanda ang tingin nila at ibinabaling sa malayo. Pero nag-iba lamang ang siste ng paglalakad nito nang lapitan siya ng isang bulag na matanda, si Amang Pido. Nakikilala pa niya iyon mula nung pagkabata at alam niya nga bulag ito. Nang walang ano-ano ay binulungan siya nito ng, "Kung gusto mo pang mabuhay, huwag mo nalang gagalawin ang pugon, iho." "Ano? Bakit tang?" tanong niya agad. "Dahil ang lupa ng bundok na yan ay may halimaw na ginising na ng tuko. At dahil doon ay marami nang nagbago mula nung umalis ka, Tayaban. May mga apoy na hindi gawa ng kahoy at may mga luto ang sinadyang ginawa, pero hindi naman na para sa pagkain ng tao ang linuluto nito." Salita ni Amang Pido na nakilala si Tayaban kahit wala nga itong paningin. Flashback ulit tayo. Dahil ganito pala ang nangyari, 3 araw bago mamatay ang ina ni Tayaban, habang naglalabas si Nanang Adaya, at eto nga ang ngalan ng nanay ni Tayaban, narinig niyang may umuusal sa likod bahay. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya doon, dala ang kanyang planggana, at doon ay tumambad na lamang sa kanya ang isang aninong nakaluhod sa harap ng pugon. Yung para bang lumitaw na lang yung pugon at yung babae sa kanilang lugar. Ganon, pati yung anino, at may hawak itong bote ng dugo. At nakita niyang dahan-dahan niyang pinapatakan ng tag-isa ang mga maliliit na tumpok ng abo sa tabi nun. "Ilay sa dugo,"
sa liyog, sang bagong panganak. Wika nung nilalang, sabay paglingon nito kay Adaya. Wala itong mata, itim ang muka. At sa pagtakbo ni Ginang Adaya, narinig niya ang isang halakhak na parang galing sa ilalim ng lupa. At pagkalipas ng 2 gabi, natagpuan na lamang si Adaya na may singaw na paso sa katawan na para bang inilublob ito sa pugon. Pero wala namang ibang nakakita kung papaano siya namatay. Balik ulit tayo sa kasalukuyan. Nakausap nga ni Tayaban ang matandang bulag. Ganun ba, Tang? Salamat na lang sa paalaala. Pero may mga bagay akong dapat ayusin, Tang. Kaya maiwan ko muna kayo. Sagot na lang ni Tayaban noon at umalis na sa harapan ng matandang bulag. Tayaban, iho. Mag-iingat ka sa iyong mga matutuklasan. Napatigil noon si Tayaban ng saglit sa paglalakad. At habang magkatalikuran na sila ng bulag na si Pido. Salamat sa paalaala, Tatang. Sagot ni Tayaban ng simple, sabay tuloy na nito ng paglalakad. At habang naglalakad pa ito, ay inaalala niya sa kanyang memorya ang nakita niya kagabi. Nung parang lumantad sa kanyang harapan ang lugar kung saan naroroon ang pugon. Naalala niyang ang lupa sa paligid noon ay nananatiling tuyot at may batong nilulumot sa paligid nito. At pumasok na lang sa isip niya noon na sa gitna ng pugon ay may takip na yari sa bakal. Kulay itim yun at kalawangin at may ukit ng mga simbolo na hindi niya nababasa. At sa gilid naman nito ay may isang upo ang kahoy. At sa likod noon ay ang bahay na sinasabi ng matatanda na dati ay sa isang alagad ng simbahan. Pero ngayon ay tirahan na ng isang babaeng walang pangalan. Yun ang mga inalala niya. Hanggang sa kanyang paglalakad ay narating na nito ang parang maliit na talipapaan o parang pinakapalengke na nung araw. At nung makita nito ang isang kainan o karinderya, doon pala ang tungo talaga ni Tayaban para kumain na ng agahan. Pero pagkatapos na nitong kumain, mula doon ay tiningala niya ang bundok ng Bukid Sangre. Dahil yun na ang susunod nitong pupuntahan. Tumuloy na noon si Tayaban pagkatapos nitong kumain at nagdala rin ito ng baon para makain ito sa daan kung sakaling magutom ito sa kanyang munting paglalakbay. Para may lakas ito na harapin ang panganib kung sakali mang darating ito. Pero inabot niya na noon ang mababang bahagi ng kabundukan ay wala namang nangyayari sa kanya na kakaiba pa hanggang sa inabot na siya ng gabi sa makikitid na daanan. Tahimik ang gabi na parang ang mga kuliglig ay tila natigilan sa pag-awit. Si Tayaban naman noon ay pinili munang magpahinga at magparingas ng apoy upang maibsan nito ang lamig ng gabi sa kabundukan. Hanggang sa biglang may sumigaw sa gubat. Tulong! Tulong! Boses ng isang babae yon na humihingi ng tulong. Hindi naman nagdalawang isip noon si Tayaban na sumaklolo. Hinugot niya noon ang kanyang sibat at nag-apurang pumunta sa pinanggagalingan ng boses na humihingi ng saklolo. Ilang beses pa na naririnig yun ni Tayaban bago siya nakalapit sa pinanggagalingan ng boses. At nang marating niya ang lugar, humina na rin ang sigaw na yon at nawala. Pero madilim ang paligid, makapal ang hamog at may mga naglalagasang dahon. At sa tunog ng sigaw ulit ay papalayo na ng papalayo ito. At nang humakbang ulit si Tayaban, dumami naman ang pagsigaw na kanyang naririnig. Tapos ay sa iba't ibang direksyon na ito nang gagaling.
Napahigpit siya noon ng hawak sa kanyang sibat at nararamdaman na nito na may nag-aambang panganib sa kanyang paligid. Nang marahan pang naglakad si Tayaban at biglang napahinto rin ito nang parang humawi kasi ang mga hamog sa kanyang harapan na mismo. Tapos ay tunog na ng pagkalabog. Pagkatapos noon, sa pagliwanag ng kapaligiran sa kanyang harapan, ay nakita niya ang isang batang babae. Nakayuko ito at umiiyak at wala yung saplot sa katawan na may galos sa likod. Nilapitan naman yun ni Tayaban ng marahan. At, Ineng, anong nangyari sa'yo? Tanong niya ng maalumanay. Pero pagharap ng bata, doon niya napansin dahil sa konting liwanag ng buwan ay wala rin itong anino. Aswang! Wika niya. Sabay tumalon papaatras si Tayaban sa mabilis na reaksyon nito dahil dito ay napagtanto niya na patibong ang tangkang paghingi ng tulong na ito. At doon ay sa bilis ng pangyayari, biglang lumaki na lamang ang katawan ng batang babae at tumangkad na iyon at naging parang kaedad na lamang niya ito. Tumubo pa ang mga pangil noon na parang sangipin ng lagari na mas malalaki lang ng higit. At lumabas sa bunganga noon ang mahaba na papatulis nitong dila kasama ng pagtalsik ng laway nito. Nangitim ang buong katawan noon, pati ang mga mata. At tumubo rin ang pakpak noon na parang sa paniki at bigkas nito ng pagkain. Sabay mabilis na sugod dito kay Tayaban at pagdapo naman ni Tayaban sa lupa sa kanyang pagtalon, inikot niya agad ang kanyang sibat upang salubungin ng parang hayok na nilalang. Nakagatin siya at sa pitik lang ng segundo, tusok ni Tayaban ng kanyang sibat papasalubong sa nilalang. Parang nakailag pa nga nun ng bahagya yung aswang dahil tumama lang sa balikat ng nilalang ang tulis ng sibat ni Tayaban. Ngunit sumigaw naman ito ng malakas. Dumugo ang balat nito na kulay itim ang laman at pati ang dagta ng dugo nun ay may halong kulay itim. Pero agad naman na binunot ni Tayaban ang kanyang sibat sa balikat noon at muling buwelo nito ng tulis ng sibat upang tuluyan ng patayin ng nilalang. At nung itatarak naman ni Tayaban ang sibat nito sa mismong dibdib ng nilalang, biglang bumugso ang hangin na kulay abo at doon ay nawala sa paningin ni Tayaban ang nilalang. Mabilis lang naman na dumaan ang kulay abong hangin at tinakpan pa ni Tayaban ang mata nito upang hindi ito mapuwing. At matapos ang bugso ng hangin na may kasamang abo, pagkita niya sa kanyang harapan ay napukaw na ang nilalang na nakasagupa nito. At pagkatapos na nga ng pangyayari, ay bumalik na si Tayaban sa pwesto nito, doon sa may pinagparingasan niya ng apoy. At nung napaupo na siya, muling napapaisip ito. Ibig sabihin, may mga kampo ng matanda na yun, na mga aswang din. Hindi lang siya ang naninirahan sa lugar ng pugon. Kung gayon, kailangan ko munang bumalik sa baryo. Mukhang kulang pa ang impormasyon na nasa akin. Mahirap kumilos ng bara-bara. Pagkausap ni Tayaban sa sarili na parang pagbibilin pa nito. Kaya nga't kinaumagahan ay bumabang muli si Tayaban sa kanilang baryo dahil hindi pa naman siya masyadong nakakalayo dito. Pansamantala muna niyang ipinagpaliban ang paglalakbay papunta sa tunay na kinalalagyan ng pugon. At nang marating na nga niya ang kanilang baryo, ay agad niyang pinuntahan ang sadya nitong tao. At yun ay ang kapitan na siyang nag-iwan sa kanya ng liham. Si Kapitan Albiro, ang siyang tagapangasiwa ng baryo nila na itinalaga ng mga Kastila. Kapitan, magandang araw! Bati niya noon kay Kapitan Alviro nung magkita sila sa harap ng bakuran nito.
Lumapit naman si Tayaban kay Kapitan Alviro. Oh, Tayaban, naparito ka. Buti napasyalan mo ko. Salubong na wika ni Kapitan. Sabay tapik pa niya sa balikat ni Tayaban. Oho, pero didiretsahin ko na kayo, Kapitan. Dahil alam kong matagal na kayong namumuno sa lugar na ito. At alam ko rin na marami na kayong alam na lihim na nangyayari dito sa Bukid Sangre. At yun po yung dahilan. Kung bakit po ako nandito sa harapan nyo. Napabuntong hininga lang naman noon si Kapitan sa narinig niya kay Tayaban at sa pagbuwelo nito ng pagsasalita na parabang balisa. Alam mo, Tayaban, iho, kung alam mo lang kung anong klaseng lupa ang nilalakaran mo ngayon, ay di ka na sana babalik dito. Sagot nito ng maiksi. Kaya nga, Kapitan, sabihin mo na sa akin ang totoo, pati ang pagkamatay ng aking ina. Muling sabi ni Tayaban na parang nagpupumilit na pigain si Kapitan sa nalalaman nito. Tayaban, pakinggan mo ko. Ang pugon na nabanggit ko sa maiksing liham ay pagbibigay babala lamang sa iyo. Yun mismo ang sinabi ko sa iyo, sapagkat ang pugon na yun at ang matandang bantay nito ang matagal ng problema ng bayang ito, ang Bukid Sangre. Alam mo ba na ang sinasabi nila noon pa na alay dugo na mga tao para mas maging maganda raw ang ani ng mga pananim dito sa ating bayan, tubuman o pananim na palay, ay isa lamang yung huwad na katotohanan o paniniwala, Tayaban. Dahil ang totoo ay pilit na kinukuha ang mga bata o mga tao upang ialay sa pugon na siyang nagbibigay ng walang hanggang buhay sa nakapagbantay dito na pamilya ng aswang. Sa tuktok ng bundok na yon, siwalat ni Kapitan sabay turo nito sa tuktok ng bundok kung saan matatanaw mo ang kulay itim na bahay. Medyo nanlaki lang naman ang mga mata ni Tayaban at sinabing, kung ganun, Kapitan, bakit hindi kayo lumaban? Ang tribo o ang mga katutubo, kagaya natin, dito sa lugar, kung ganun na pala ang nangyayari. Dito ay napayuko naman si Kapitan sa sabi ni Tayaban. Sinubukan namin. Sinubukan naman namin, Tayaban. Ngunit masyadong malakas ang mahikang itim ng pamilyang iyon. Lalong-lalo na yung pinakamatandang babae sa kanila. Ako mismo ang nagkusa noon na gumawa ng hakbang. Ngunit di naglaon. Bago pa man namin masira ang pugon o mapatay ang pamilya nila, ay naging kabayaran na ang buhay ng asawa at anak ko, Tayaban. Kaya't sumuko na lang kami. At ang masaklap pa doon, nung wala na kaming magawa, ay linagyan pa kami ng sumpa ng matandang iyon. At ang sumpang iyon ay sa kada taon na lilipas, ay kukuha pa sila ng isang tao dito sa baryo upang ialay sa pugon para kunin ang kaluluwa nito na siyang mas lalong magpapalakas pa ng kapangyarihan ng pamilya ng mga aswang na yon. At dahil nga doon, Tayaban, ay isa ang ina mo sa kinuha nila dahil sa ginawa naming pag-aaklas sa pamilya ng mga aswang. Siwalat noon ni Kapitan na umiiyak na. Ngunit kalmado lang naman noon si Tayaban at sinabing, ilan ba sila, Kapitan? Yung sinasabi mong pamilya ng aswang. 5 sila, Tayaban. Isa na yung matanda. Tapos ay yung 2 batang babae. Pero hindi na bata ang mga yon, kundi nagpapanggap lamang na bata para makapambiktima sa gubat. Sa sinabing yun ni Kapitan, ay sumagi sa isip ni Tayaban ang babaeng muntik nang sumagpang sa kanya kagabi sa pag-akyat niya, yung humihingi ng tulong na nagpanggap. At sinabi pa ni Kapitan na, ang mahirap kalabanin doon ay yung 2 lalaki, Tayaban.
Dahil nasa kanila ang kakayahang lakas pisikal at mahika. Doon kami natalo nung sinubukan naming lumaban. Natahimik saglit noon si Tayaban sa mga narinig niya kay Kapitan. Pagkatapos ay, ganun ho ba? Sige, aalis na ho ako, Kapitan. Salamat at medyo naliwanagan na ho ako. Sabi ni Tayaban sabay alis na nito sa harapan ni Kapitan na seryoso na ang pagmumuka niya. At mababanaag mo pa sa kanyang muka o sa kanyang aura ang pag-aapoy ng galit. Nang dumating na nga ang hapon ng araw ding yun, dito ay nagpasya na si Tayaban na muling akyatin ang bundok o lugar kung nasaan ang pugon na nasa bakuran ng bahay na itim. At dito ay wala nang atrasan pa sapagkat alam din niya na sa mga nangyari sa kanyang ama nung ito'y bata pa ay konektado rin lang sa pugon na yon na sinasabi ng Kapitan. At yun nga ang pangunahing ang layunin ng pagbabalik ni Tayaban, ang tuklasin ang hiwaga at tapusin ang sumpa. Nang sumapit na ang gabi, na parang hinihigop na rin ng kadiliman ang liwanag ng buwan. Ngunit malapit na ako. Wika ni Tayaban sa sarili habang tanaw na nito sa di kalayuan ang itim na bahay kung saan naroroon ang may altar na pugon. Ngunit habang papalapit noon si Tayaban sa itim na bahay na bato ay naririnig niya ang mga bulong sa hangin ng mga parang kaluluwa na naialay sa pugon. Naririnig niya ang mga tinig na ganito. Tayaban, tulungan mo kami. Mga bulong na paulit-ulit hanggang sa may maalala si Tayaban habang naglalakad ito papalapit doon. Flashback tayo ng taong 1859 nung si Tayaban ay 13 pa lamang. Umuulan noon at naglalakad sila ng kanyang ama sa tabing gubat. May dala itong buslo ng mga halamang gamot. Tayaban, anak, alam mo, sa bawat anihan ay may buhay na iniaalay. Pero hindi laging dugo ang kabayaran. Minsan ay pati ang iyong alaala. Tay? Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Tayaban, sabay paglingon niya sa kanyang ama. Makinig ka, anak. Hindi lahat ng ngiti ay walang ngipin ng halimaw. Sagot noon ng matalinhaga at nag-eko yun sa daan na binabagtas ni Tayaban. Dahil bigla na lang nawala ang kanyang ama sa kanyang tabi. Paglingon niya ay hindi na niya nakita ito at tanging ang tunog ng pagaspas ang naiwan. At ang tunog na yon ay papalayo na mula sa kanyang kinatatayuan. Balik tayo sa kasalukuyan. Tumutulo naman na noon ang luha ni Tayaban habang naglalakad ito. Nang nag-flashback nga sa kanyang isipan ang mga alaalang iyon. Ngunit agad niya rin itong pinunas dahil nasa harapan na siya ng bahay na itim na may pugon nga sa harapan. Hindi muna kumilos noon si Tayaban, bagkos ay tumabi ito sa isang puno ng nara at pinagmasira ng bahay at ang pugon at sinabing, Itay, kung nandiyan ka man na nakatanaw sa akin mula sa langit, ay protektahan mo ako sa aking gagawing misyon. Salita niya nang kikilos na ito upang kumprontahin na nga ang mga aswang na nakatira sa bahay na iyon. Bigla na lamang may nalaglag na kwintas mula sa puno ng nara. Agad na napaluhod noon si Tayaban dahil sa ang nakita niyang kwintas na iyon na nalaglag nga ay kwintas ng kanyang ama. Nakikilala niya ito sapagkat ang ama lang niya ang mayroong ganong kwintas. Yari kasi ito sa buto ng tandang at sa pagpulot niya nga dito ay may narinig siyang pagaspas. Mabilis, mabigat at malapit na yon sa katabi niyang puno ng nara.
Pero kahit na may mga agam-agam noon sa isipan ni Tayaban dahil sa narinig nitong pagaspas at napulot nitong kwintas, ay tumuloy na ito sa kanyang layunin na kalabanin ang pamilya ng aswang sa itim na bahay na may pugon. Ngunit pagtapat niya sa trangkang bakal ng bakuran nito, isang babaeng dalaga ang mabilis na lamang na sumulpot sa loob ng trangkang rehas ng itim na bahay at nagwi kayo ng, Tayaban, lahat ng bumabalik sa lupaing ito ay sumusuko. Wika nun sa kabila ng rehas na bakod, nakaharap mismo si Tayaban sa labas. Wala akong pake sa mga sinasabi mo. Nandito ako para tapusin na ang kahibangang ginagawa nyo sa bayang kong sinilangan. Salita ni Tayaban, sabay sipa niya ng bakal na trangka at nagbukas iyon ng sapilitan. Nakahanda na noon ang sibat ni Tayaban na iunday sa babaeng nagpakita sa kanya. Ngunit hangin lang ang tinamaan ni Tayaban dahil biglang nawala ang babae sa bilis nitong kumilos. Sabay biglang litaw nito sa tabi ni Tayaban at hawak nito sa braso niya. At dahil dito, bigla namang nagliwanag ang paligid na parang tumigil ang oras. At doon ay nakita ni Tayaban ang daang-daang kaluluwa sa paligid. Mga babae, mga bata, mga Kastila at ang kanyang ina. Lahat sila'y nakatingin sa kanya at lahat sila'y nakagapos sa pugon. Anak, iligtas mo kami. Huwag mong hayaang maulit ito. Boses ng kanyang ina. Sabay ng pagkidyap ng liwanag at napapikit si Tayaban dahil sa pagkasilaw niya dito. Pero nung iminulat niya na ang kanyang mga mata, bumalik sa dilim ang lahat at nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nasa loob na ng lumang itim na batong bahay. At doon ay nakita niya agad sa gitna ng pasilyong yun ay may altar na may bangkay na binabalot ng putik. At sa dingding nito, sa apoy ng mga kandilang itim, ay nabasa niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang ama. Hindi maintindihan pa rin ni Tayaban ang nakikita niya ng mga sandaling iyon. Ngunit alam nitong nasa loob na siya ng itim na bahay. Pero para bang dinala siya ng babae doon sa loob. Napahigpit ng hawak si Tayaban sa kanyang sibat at hinanap na lang nito ang mga aswang nga sa loob ng itim na bahay. Ngunit bigla na lamang lumitaw noon yung babae sa harap nito, yung sumalubong sa kanya kanina. At walang ano-ano ay hindi pa man nakakakilos si Tayaban o nakakaporma, ay biglang lumusot yun sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay parang napunta noon si Tayaban sa ibang lugar. Pero alam naman nito nga parang ipinapakita lang ng imahe o ang lugar na yun sa kanyang isipan. Dahil para bang yung babae na lumusot o sumanib sa kanyang katawan ang nagpapakita nito sa kanyang memorya o kaisipan. Dahil narinig nito ang boses ng babae na nagsasabi ng, ang kasaysayan ng lugar ay matagal nang naitago. Ito ay isang sumpa, isang kontrata na pinalakas ng dugo ng mga mandirigma. Kung nais mong maligtas ang iyong kaluluwa at ang mga naiwan, ikaw ang magdadala ng katapusan dahil sa ikaw na ang huling magtanaw. Matapos marinig ni Tayaban ang mga salitang iyon, nagising si Tayaban sa isang matinding katotohanan o natuklasan niya na ang kanyang pagdating sa pugon o sa bahay na yon ay hindi isang aksidente. Ito'y isang tawag, isang sumpa na iniiwasan ng mga huling tagapagtanggol ng Bukid Sangre. Kaya naman pala sa unang pagdating pa lang niya ay para bang hinatak siya ng panahon sa lugar na iyon. At dito ay ipinakita pa ng babae kay Tayaban ang maraming pangitain na nagbalik sa nakaraan ng tribo ng mga Magdanaw. Sa mga sinaunang laban na inilaban ng kanyang ama at ng mga ninuno niya ang lugar ng Bukid Sangre. At nakita pa ni Tayaban sa pangitain na yon
na nasa loob ang mga magdanaw sa gubat sa pagitan ng mga puno. At sa harapan nyo ng itim na bahay, at doon ay nagdadaos sila ng ritual na armado ng sibat at pana. Isinasagawa naman nila ang ritual na ito sa ibabaw ng isang matandang altar na sinasabing nagtataglay ng puwersa ng kalikasan. At ang mga nakaukit pala doon na letra na hindi maintindihan ay mga alituntunin ng kanilang tribo na nagsasaad na ang mga mandirigmang may dugo ng magdanaw ay magsisilbing tagapagtanggol sa kalikasan. Ngunit sa mga ipinaalam pa ng babaeng sumanib kay Tayaban ay natuklasan din nito sa mga pangitain na ang ritual na yun ay isang malaking pagkakamali, sapagkat sa pag-alay nila ng buhay ng isang buong pamilya, ibig sabihin ay pinatay nila ang mga ito para lamang sana maisakatuparan ang ritual na siyang magpapatagal o siyang magbibigay ng immortalidad sa mga magdanaw na mandirigma sa kanilang buhay. Pero kabaliktaran naman ang nangyari. Dahil sa itim na salamangka ay nabuhay ang 5 miyembro ng pamilya na kanilang isinakripisyo. At sila'y naging aswang na ang kinakain na mismo ay ang kaluluwa ng mga tao. At sa mismong gabi ng ritual na iyon ay halos namatay lahat ang tribong magdanaw dahil sa ginawa ng nabuhay na pamilya. 3 babae iyon kasama yung ina, at 2 lalaki naman kasama yung ama at nag-iisang lalaking anak nila. Mangilan-ngilan lang ang nakatakas at nagpakalayo-layo na dahil sa alam ng mga magdanaw na habang buhay ng maghahasik ng lagimang pamilyang iyon. At nun na nga, ang batong ginanapan naman nila ng ritual ay ginawang pugon ng pamilyang ito na siyang pinagsusunugan nila ng mga tao at nagbibigay sa kanila ng kaluluwa ng mga ito upang mabuhay ng walang hanggan. Ngunit ang ama ni Tayaban na ang ngalan naman ay Tabonon ay hindi sumuko dahil mula nung nakapag-asawa ito, sa paglabas ni Tayaban ay inilagay niya kay Tayaban ang isa ring ritual na siya nang huling magdanaw, natatapos sa sumpang iyon na kumalat sa buong bukid sangre. At sa mga flashback ni Tayaban sa kanyang ama, ayun na pala yung mga panahong nakikipaglaban pa ito sa pamilya ng aswang. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng pagkamatay nito. At ang sibat naman na hawak ni Tayaban na iniwan nga ng kanyang ama ay ang siyang may ritual na papatay sa mga yun. Pati ang babae na nakasanib pala sa kanya ngayon sa kasalukuyan ay ang siyang gabay o diwata ng sibat na hawak niya, na akala niya kanina ay kalaban, na siya rin palang naglaglag ng kwintas ng kanyang ama kanina. Sa makatuwid mga kabagis, kung ibubuod natin ang kwento ng pugon at ng pagtuklas ni Tayaban, ay ang mga magdanaw o ang mga katutubo din ang may kasalanan dahil sa kanilang pag-aalay ng buhay para sa masaganang anihan o pagkamit ng walang hanggang buhay, ay nakagawa sila ng mga halimaw o aswang na siya ring naging sumpa sa mga katutubo sa mahabang panahon. Kaya tama lang na kung nag-umpisa ito sa mga magdanaw, ay dapat din itong matapos sa mga magdanaw ng nagising na nga si Tayaban sa mga pangitaing iyon. Pero sa pagmulat ng kanyang mga mata sa pasilyo ng bahay na ito, ay nakita na niya ang buong pamilya na nabuhay sa sumpa ng bato o ng pugon. At sa mga ilang segundo na ito, ay sa wakas nakita na ni Tayaban ang mga muka ng pamilyang isinumpa. Maamo naman ang muka ng mga yun pag wala pa sa aswang na itsura, lalong-lalo na yung 2 babae na parang dalaginding pa lamang. At yung matanda na may belo na ngayon ay wala ng suot, ay hindi pa naman pala ganun katandaan. Pati yung 2 lalaki, yung ama at yung anak, ganun pala ang totoong itsura ng mga yon pag sila ay nasa taong anyo. Pero
Nang walang sabi-sabi, sa hindi pag-alis sa katawan ni Tayaban ng diwata ng mga magdanaw, ay mabilis itong kumilos upang paslangin na nga ang pamilyang matagal nang iginapos ng sumpa. Sa pag-ikot ng sibat ni Tayaban sa mabilis nitong kilos, ay tusok niya sa dibdib ng isang babae ng talas ng kanyang sibat. Natigilan ang pamilya ng aswang dahil sa parang di na nila nakita ang galaw na yun ni Tayaban. Para bang nag-iba na ang kilos ni Tayaban habang nakasanib sa kanya ang diwata nga ng magdanaw. Dahil dito ay biglang umapoy ang katawan ng babae na naundayan ni Tayaban ng kanyang sibat sa dibdib. At sa segundo lamang ay naging isang abo na lamang ito na kulay itim. Biglang nagngit-ngit sa galit ang apat na natitirang pamilyang isinumpa at doon ay halos sabay-sabay nilang inatake si Tayaban. Ilag ni Tayaban sa pagkalmot ng isang lalaki. Sabay sa pag-ikot na pag-atras ni Tayaban ay pagdaan ng tulis ng kanyang sibat sa katawan ng isang lalaki. Nahiwa ang itim na balat nun at nanalsik ang dugo nito. Napaatras yung isang lalaki, ngunit sa pagtigil naman ni Tayaban ng pag-ikot ay biglang linundagan siya ng dalawang natitirang babae. Agad na dumistansya ng mabilis si Tayaban, sabay ikot niya ng kanyang sibat at sa pagtigil nito, palo ni Tayaban sa katawan ng isang nilalang ng kanyang sibat at nanalsik ang babaeng yun sa loob ng batong bahay. Sabay ikot at reversa ni Tayaban ng kanyang sibat. Bao ng sibat sa katawan ng isa pang babae na lumundag sa kanya. Agad na sumilab ang katawan nun na parang may gasolina. At sa pagbunot ni Tayaban ng sibat ay ang pagkabura ng katawan ng babae sa eksena. Dahil sa naging itim na abo na rin ito, tatlo na lamang ang natitira dito. Kalmot sa likod ni Tayaban ng isa sa mga lalaking aswang. Ininda niya ang sakit noon, ngunit nagawa pa ni Tayaban na umikot noon ng pag-atras. Napapatalon, kasabay ng pag-unday ng paghabol na pagkalmot ng lalaki na umaatake sa kanya, ay ginamit ni Tayaban ang haba ng kanyang sibat sa pagitan nilang dalawa upang bago pa man umabot sa kanya ang kalmot ng lalang, ay nahampas niya sa ulo ang aswang. Kaya natigilan ito at sa pitik ng segundo, sa pagdapo ng mga paa ni Tayaban sa sahig, bao ng kanyang sibat sa dibdib ng lalang at tupok ng apoy sa katawan noon ng mabilis. Pero bigla namang kinapitan na si Tayaban ng isa pang lalaki sa likod nito at nabitawan niya ang kanyang sibat. Nakagat noon si Tayaban sa kanyang balikat nung yumakap sa kanyang nilalang. At sakal-sakal noon si Tayaban ng malalaking braso nito. Wala. Mawawalan na noon ng hangin si Tayaban, ngunit bigla na lamang noon kumilos o umangat ng mag-isa ang sibat ni Tayaban. Sabay nagningning ito at lumipad, at sa ilang segundo lamang ay bao ng sibat mula sa gilid ng leeg ng nilalang na nakakapit kay Tayaban at lumusot yun sa kabila, na para bang maske ang sibat ay iniwasan na maisama si Tayaban sa pagpatay nito sa aswang na nakakapit nga sa kanya. Agad na nakabitaw noon ang aswang sa likod nito. Paghabol pa ng paghinga ni Tayaban at sa pagtupok nga ng apoy ng nilalang, kasabay ng pagpukaw ng katawan nito, ay ang pagpulot na ni Tayaban sa kanyang sibat at sa pagtingin niya sa paligid upang sipatin ang isa pang natitira sa mga yun, yung babaeng sinasabi nilang laging nakabelo o yung ina. Saglit lang ay nakita niya na ito sa gitna ulit ng pasilyo at naglakad na siya papalapit sa nilalang na yun. Pero habang nagkakatitigan sila noon,
ay humihiyaw iyon ng kakaibang tunog. At bumubuka ang bibig nito na may mga pangil na halos abot tenga na ang lapad ng kanyang bunganga sa pagbuka, kasabay ng paggalaw pa ng dila noon na mahaba na papatulis, hanggang sa biglang hinigop ng sahig ang babaeng iyon ng isang itim na anino o usok. At ganun din naman si Tayaban bago pa man siya makaabot sa babae, at sa ilang segundo ay nalaglag si Tayaban sa isang parang kuweba sa ilalim ng itim na bahay. Napakadilim dito, ngunit parang nakisama naman noon ang sibat ni Tayaban. Dahil sa nagdingning noon ang kanyang sibat na siyang nagsilbing ilaw niya sa loob ng kuweba. At nang makita niya ang kapaligiran kung nasaan siya, ay doon na tumambad ang napakaraming bungo ng tao at mga buto na parang naipon doon ng mahabang panahon, hanggang sa nasipat na ni Tayaban ang babae na para bang nastapat ito ng liwanag ng buwan mula sa tuktok ng kuwebang iyon sa tapat ng isang butas. Ibig sabihin, nasa ilalim sila ng lupa ng mga oras na yon. Pero walang sabi-sabi ay kumilos na dito si Tayaban upang paslangin ang huling isinumpa ng magdanaw. Sa bilis ng kilos noon ni Tayaban ay narating niya agad ang babae. Panahon na para lumaya ka!" Wika ni Tayaban sabay sa pag-unday nito ng kanyang sibat ay nailagan yun ng babae at angil pa nito. Sabay kalmot niya kay Tayaban ng paglaban, ngunit nailagan ito ni Tayaban. Sabay unday ulit ng sibat dito, ngunit nahawakan nung nilalang ang sibat bago pa man dumapo ito sa kanya. Pero ang ginawa naman ni Tayaban ay inihampas niya ang sibat sa lupa na kasama na ang nilalang. Dahil sa pagkakakapit nito ng mahigpit sa sibat at nang dumapo ang buong katawan ng lalang sa lupa, ay napahiyaw ito. Sabay ng pagkakabitaw niya ng sibat ay baon din ni Tayaban ng tulis ng sibat sa gitnang dibdib noon. At sa ilang segundo ay umugong nun ng napakaraming boses ang buong kuweba, at sunod na nito ang pagkatupok ng apoy sa katawan ng huling isinumpa. Ngunit biglang parang pagsabog ng liwanag sa loob ng kuweba. Naramdaman pa noon ni Tayaban ang parang pag-angat nito sa lupa. Hanggang sa mga ilang sandali pa, sa pagpatak ng ambon sa lugar ng itim na bahay o sa lugar ng pugon, ay nagising si Tayaban sa pagpatak na lamang ng tubig sa kanyang muka. At doon ay nakita na lamang ni Tayaban ang kanyang sarili sa tabi ng sirang pugon. Nakahiga ito sa lupa at nasa kanang bahagi nito ang kanyang sibat na nakapatong sa kanyang palad na nakaharap sa langit. Tapos na. Wika ni Tayaban sa pagbangon nito, kasabay ng tuluyan ng pagbuhos ng ulan. Sa huli mga kabagis, ay hindi sa larangan ng paghihiganti ang nangyari sa ginawa ni Tayaban, kundi ang naging totoong misyon pala nito ay ang ituwid ang mga pagkakamaling nagawa ng kanyang tribo, ang mga magdanaw. Dahil ang pamilyang aswang na inaakala natin na mortal na kalaban dito sa kwento ay biktima rin lang pala ng kasakiman at mapalalong hangarin ng mga magdanaw. Tandaan na ang laging sobra ay masama, at kung may kulang naman ay dapat napunan. Ganon din sa kalusugan at realidad ng buhay ng tao. Kaya nga't mula noon ay ibinaon na lamang ni Tayaban sa limot ang nakaraan ng kanilang tribo sa kanyang natuklasan.
At mula noon ay nanahimik na rin ang Bukid Sangre dahil sa pagkawala ng pamilyang aswang.